maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Magandang araw Pilipinas, Diyos marahay na aldaw Bicolandia. Welcome po sa 5th episode, broadcast ng ating Palay Aralan School on the Air on Smart Rice Agriculture dito sa Rion, Bicol. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, PhilRice at ng mga lokal na pamahalaan ng 5 probinsya ng Riyong 5. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng mga radyo sa probinsya ng Camarines Sur, DWNX 91.1 FM at DWNX 1611 AM tuwing Sabado sa ganap na alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa probinsya po ng Camarines Norte, DWEN 100.5 FM tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa probinsya naman ng Catanduanes, DWFB 96.7 FM tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa probinsya ng Sorsogon, DWAW 99.9 FM, Sorsogon City at DWAO 95.3 FM, Bulan, tuwing Biyernes sa oras na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At sa probinsya naman po ng Masbate, DZIM 98.3 FM tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Isang oras po kada linggo at ito po ay sinimulan natin last month at ito ay tatakbo hanggang buwan ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Bali 5 buwan po tayong magsasama-sama at sabay-sabay na matututo. Hello po sa ating 5,000 farmer enrollees. Kasama rin po na kumusta rin po ang ating mga coordinator nila sa bawat mga munisipyo at meron po tayong tagi-1,000 enrollees kada probinsya. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na kami sa inyong mga suporta sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay masusubaybayan via YouTube Live, via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol #Sarabay Channel at sa mga FB page ng mga nabanggit na partner radio station natin sa mga probinsya. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, ang Information Officer ng ATI Bicol. Ngayong araw ay sabay-sabay naman nating aalamin at pag-uusapan ang mga aralin patungkol sa kabutihan ng tuyo at malinis na palay gamit ang makina. Susundan po ito ng paksa tungkol sa kuwebo. Kuwebo po ay strukturang kubo na kasing tatag ng kuweba. At ang panghuling paksa sa araw na ito, ang variety matibay sa tuyot, mga variety angkop ngayong panahon ng El Nino. Lahat pong ito ay kaugnay pa rin sa usaping climate change. Okay? Huwag na natin pong patagalin pa, umpisahan na natin. Palay Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Hindi mapigilan ni Gibo ang pagngiti habang nagkakape. Bukod kasi sa halos 200 sako ang kanyang inani, ay ang lamig pa ng simoy ng hangin. Ayon sa Pag-asa, malamang ay bubuhos sa probinsya ni Gibo ang malakas na ulan. Bagamat may nakaambang ulan, panatag pa rin humihigop ng mainit na kape itong si Gibo. Kukuya-kuya-kuy pa.
Nagulantang na lamang si Gibo nang marinig ng dumanagundong papalapit sa kanya ang kanyang misis habang tinatawag ng patili ang kanyang pangalan. Gibo! 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 Bakit ba, Betchay? Para ka namang wangwang ng bumbero. Walang sunog dito. Ano ka ba, Gibo? Seryoso na to. Anong gagawin natin? Paparating na pala ang mga malakas na ulan. Hindi pa tayo napagpatuyo ng palay. Paano na? Tiyak na babarti na naman ang palay natin. Paano na yan asawa ko? Yun lang pala. Nabenta ko na kahapon yung palay natin. Nabenta mo na? Nako! Tiyak binarat ka na naman. Bagong ani lang yun, hindi pa yun tuyo. Doon ka nagkamali, Betchay. Tumataginting na 20 pesos kada kilo ang palay natin. Paano naman nangyari yun? Sino ang baliw na bibili ng di pa nabibili na palay sa presyong 20 pesos kada kilo? Sino? Betchay, kapag ganitong madalas ang pag-uulan ay kailangang makinang pantuyo ang gamit. Wala mo nang bilad-bilad. Tsaka mas dekalidad ang palay kapag makinang pantuyo ang ginamit. Makinang pantuyo? Ibig sabihin, hindi mo na kailangan pang magbilad? Mismo, Betchay ng buhay ko. 8 oras lang, tuyo na agad ang 100 sakong palay. Sang ka pa? Ay, buti na lang pala at may makinang pantuyo na. Galing naman ng asawa ko. Mataas na nga ang ani. Hindi pa tayo nabarat sa presyo dahil tuyo nga na ibentang palay. Ito ang pandesal. Isausaw mo sa kape mo. Mamaya ka nalang mag-entrega ng benta sa palay. Buo yun ha. Walang kaltas-kaltas. Wow! Bigla ang lambing ng boses ni Auditor Betchay. Pagpapatuyo ng palay ng walang bilaran. Meron yan! Kaysa sa basa o sariwang ibaratilyo ang palay, mas mainam na ibentang tuyo, malinis at handang bigasin na ang palay. Di hamak na mas mataas ang presyo ng tuyo at malinis na palay. Bawing-bawi ang gastos at pagod sa pagpapatuyo nito. Mas nakasisigurong malinis at hindi durog ang butil ng bigas kapag pinatuyo ang palay gamit ang makina. Ito ay kung ikukumpara sa pagbibilad, lalo kung sa mga panahong hindi tuloy-tuloy ang matinding sikat ng araw. Kapag minalas-malas pa nga aabutan ng ambon o ulan ang palay sa bilaran. Sa makina, walang ambon, walang ulan. Ultimo ulap o kulimlim ay huwag mong iisipin. Dagdag pa riyan, mas mabilis ang proseso ng pagpapatuyo sa makina na aabot lamang ng 6 hanggang 8 oras kada 100 sako. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Usapang makinang pantuyo ng palay tayo ngayong araw. Sa panahong nagkukubli sa ulap ang haring araw ngunit kailangang magpatuyo ng palay ay mainam na subukan ng mga makinang pantuyo tulad ng flatbed o reversible airflow flatbed o rapid fire infrared dryer. Sa makinang pantuyo, hindi mo na kailangan pang maghintay ng kung ilang araw para matuyo ang daan-daang sakong palay mo. Makakapanayam natin si Dr. Manuel Jose Regalado ng Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice. Magandang araw po, Sir Manny. Magandang araw din po, Mang Fred. At magandang araw po sa lahat ng mga kamagsasakang tagapakinig at taga-aaral dito sa School on the Air. Ayan! So, Sir Manny, kailan po ba nagiging praktikal ang mechanical na pagpapatuyo kumpara sa pagbibilad sa araw? Ganito yan, Mang Fred. Kung ang kondisyon ng palay o yung binhi inani natin ay tinatawag na good sariwa o skin dry, maaari itong pansamantalang iimbak sa isang tuyong lugar na may maayos na ventilasyon at maaari nating ibilad kinabukasan o maaari pa sa makalawa kapag maganda ang sikat ng araw. Ngunit sa panahong mataas ang halumigmig o moisture content nung kaani nating palay at hindi maaaring magbilad dahil siyempre hapon na matapos yung harvesting natin o dapit hapon pa nga. O di kaya'y sa kinabukasan naman maulap yung himpapawid. O minsan umaambon pa.
ganito yung panahon. Actually, pagka mataas, madalas na nangyayari sa tagulan. Magiging practical na patuyuin na natin yung inaning palay o binhi gamit ang mechanical dryer. Ayun, tama po yun, Sir Manny. Lalo na po yung nakaraan na anihan, tag-ulan. Halos sabi nga nila, hinihingi na lang dahil ang mga magsasaka ay hindi makapagpatuyo ng palay. Sir Manny, ang tanong po namin, ano-ano po ang makinang ginagamit sa pagpapatuyo ng palay? Pakilarawan na rin po ang bawat isa kung ano po ang maaaring gamitin ng ating mga magsasaka. May binanggit ka na kanina, yung flatbed dryer. Ito po ay batch type na dryer na may kapasidad na 120 o 120 na kaban. Bali, 6 na tonelada kada batch. Meron po itong 12 horsepower na diesel engine o kaya 10 horsepower na electric motor. Yung diesel or motor ay pinapatakbo niya yung LEC o blower na nagbibigay ng hangin para patuyuin yung palay o binhi. Tapos ang init niya ay nagmumula naman sa rice hull furnace. Sinusunog po yung ipa na ang kapasidad po nito ay 3 hanggang 4 na kabang ipa kada oras. Yung pagkatuyo naman po, mga 4, depende po sa halumigmig, 4 hanggang 6 o 8 oras. Tuyo na po, bali 14% na po yung moisture content. Yun naman pong reversible ay parang flatbed dryer din po yan. Ang pagkaibahan lang po, yung hangin ay nababago yung direksyon. Dito sa flatbed dryer, conventional na flatbed dryer, mula sa ilalim pataas yung direksyon ng hangin na ibinubuga ng blower. Pero dito sa reversible, siguro mga after 4 hours, pwede mong baliktarin naman yung direksyon ng hangin. Mula sa ibabaw naman, papababa. Pero yung hangin na ito ay lumalabas po sa tagiliran ng dryer. Ito ay na-disenyo para hindi na po maghalo. Kasi yung merong mga gumagamit ng flatbed dryer, hinahalo pa ho yung palay na nasa loob na ng drying bin. Yung kanyang kapasidad naman po, iba-iba. May 4 na tonelada o 80 bags o 80 kabans. Meron din hanggang 10 tonelada o 200 bags na o 200 kabans na palay. Pero halos ganoon din po yung pag-drying time, umabot ng hanggang 8 oras, 6 na oras, 14% na po yun. Yun yung tamang moisture content o MC na pwede na pong gilingin o pwede na pong i-imbak na safe na po siya. Ang prime mover naman nito ay diesel engine. Yung 4 tons per batch ay nasa mga 12 horsepower. Pag 10 tons per batch naman ay nasa hanggang 25 o 26 horsepower na diesel engine. Meron pa parang dinisenyo sa Philrise na tinatawag na rapid fire or far infrared ray emitter dryer. Ito po ay isang continuous flow naman. Hindi siya batch type. Tuloy-tuloy po siya. Bali yung palay na basta dadaan sa isang rotary drum, umiikot na drum na mainit. Tapos paglabas doon sa drum, nasa mga mula 24% MC pag pumasok. Paglabas niya, nasa mga 20 hanggang 18%. Tapos dadaan po siya sa isang grain cooler. Ito po ay oscillating tray na may bumubugang hangin. Mapapababa pa yung mula 18 hanggang 16%. Then dadaan po siya sa isang oscillating tray na panibago na may slab na ininit po na nag-i-emit po siya ng far infrared rays
para po siyang mechanical na or artificial na sun drying. Doon tinatapos yung drying process hanggang maging 14%. Nagkapasidad po nito ay nasa 1,000 kilo or 1 ton kada oras. Kung 8 oras kayo o 10 oras kayo magtuyo ng yung operation nyo, makakatuyo kayo ng 8,000 hanggang 10,000 kilo o 8 tons hanggang 10 tons per day. Ayun, napakarami po pala na pwedeng gamitin yung ating mga magsasaka, Sir Manny. Sa ngayon po ba, mayroon na po bang mga magsasaka na gumagamit o nakasubok na ng mga makinang ito? Yung pong flatbed dryer o kaya yung reversible airflow flatbed dryer, marami na pong gumamit niyan. Noong pang mga 1990s, nung una nilabas ng PhilRice yan, karamihan pong gumamit niyan mga seed growers, mga tanim ng palay para mag-produce ng seeds. Kasi napakainam po itong gamitin dahil hindi mo problema kasi sa seed production ay kung maghalo-halo yung mga variety. May mixture ay baka hindi ka pa sa seed certification. Sa pag ginamit mo yung flatbed dryer, sigurado ka na hindi mahahaluan. Tsaka dahil banayad lamang po yung pagdadry dito, mas maganda yung nakukuhang germination rate na mahalaga din po ito pag sa seed certification. Marami din gumamit ng flatbed dryer na nasa palay pero ginamit din nila sa iba pang mga katulad ng mais, kape. Meron pang gumamit nito para sa banana chip tsaka sa cassava chip. So, limitado nga lang yung kapasidad pero maraming pwede kang mai-dry dito sa flatbed dryer. Yun namang reversible, na-promote itong nakakaraang mga 5 taon at ito'y marami na rin ang mga karamihan din mga seed growers. Pero itong rapid fire dryer ay bago pa lang po ito. Under pilot testing pa lang namin. Mayroon kaming tinayo sa isang kooperatiba sa Butuan sa Agusan del Norte. Under testing pa lang po. Ayun, magandang balita po sa ating mga magsasaka na pwede pa po palang gamitin sa mga ibang produkto po nila. Sir Manny, ang tanong po natin ay, sa inyong experience po, totoo po bang mas malaki ang kikitain ng mga magsasaka kapag gumamit ng makinang pangtuyo kaysa sa mga magbilad po sa araw? Kung tutuusin mo, ang pagbilad sa araw ay pinakamura talaga yan dahil gagastos ka lang halimbawa doon sa labor, 10 piso hanggang 15 piso sa isang araw kada sako. Subalit, ang problema kung pwede ka magbilad kasi lalo na kung tag-ulan, nagbabadya palagi yung nauulan. Kaya pag nangyari yung ganun, natuyo na tapos mababasa, itutuyuin muli, kinabukasan, tapos ganun na naman. So, pag hindi natuyo na maayos, paulit-ulit ka magbayad. Pero kung gagamit ka ng makinang pantuyo, ay hindi mo magiging problema yung sa ulan dahil naka-shelter yung dryer. Kahit na umulan, kahit na walang araw, gabi, ay pwede ka patuyo gamit yung mechanical dryer. Pero yung tanong mo na mas malaki nga ba ang kikitain, kung isang beses lang siguro magpatuyo sa araw yung farmer, mas malaking kikitain mo sa pag nagbilad ka sa araw. Pero kung hindi kaya na magpatuyo sa isang araw, halimbawa umabot pa ng 3 araw, ay di gastos yun. Bawat kilos ngayon may bayad, 5 piso, 10 piso kada sako. So, abutin na ng 30, ganyan. Hindi na rin masasabi na mas malaki ang kikitain
yung nagbilad ka kumpara sa mechanical dryer. Kung ang mechanical dryer naman, malaki actually ang kita kung maramihan. Kaya nga dapat kooperatiba yung gumagamit nito. Yung namimili siya ng palay ng mga membro. Tapos yung kooperatiba ang nagpapatuyo ng mga palay ng mga membro. Tapos pwede nilang gilingin, gawing bigas o kaya ibenta rin na toyong palay. Makikita na doon ng kooperatiba. Saktong-sakto po yan, sir, sa panahon ng tag-ulan kasi mahirap nga po na magpatuyo, lalo na po sa mga seed growers. Matanong lang po namin, magkano po ang gastos ng mga magsasaka kung gagamit ng makina kumpara po sa pagbibilad sa araw? Yung sinasabi mong gastos ay kung halimbawa sarili mo na yung makina, bumili ka ng dryer at ikaw ginamit mo itong dryer at ikumpara mo sa pagbibilad sa araw. Ganon po ba? Kasi kung ganon nga, hindi naman nagkakalayo ang kung sarili mo yung dryer, mechanical dryer. Sa pagbibilad sa araw, nabanggit ko na kanina, mga 10 to 15 pesos per day kada sako. So, kung 2 araw siya para tuyong-tuyong maayos, nasa mga 30 pesos per sack, 20 to 30 pesos. So, pumapatak po na 60 centavos, 50 centavos hanggang 60 centavos per kilo ang drying fee. Pagka naman sa mechanical dryer, kunti lang po ang angat niya, nasa mga ganun din po, mga 60 hanggang 80 centavos per kilo sa yung drying cost pala, drying cost. So, mas mahal lang konti yung sa mechanical dryer. Pero kung wala namang araw, lalo sa tag-ulan, wala ka namang ibang choice kundi magpatuyo sa mechanical dryer. Ang binabanggit ko lang, kailangan lang po ay maramihan sana. Hindi unti-unti lang yung dinadry para po yung tinatawag na economics of scale. Mas marami yung pinaprocess, dinadry, mas kapaki-pakinabang po, mas efficient po yung proseso ng pagpapatuyo sa gamit ng mechanical dryer. Ayun, depende nga po talaga ito sa sitwasyon, ano po. Kasi ang magpapatuyo sa araw ay napakamura. Kung tag-ulan naman at marami po ang masisira na bagong ani, napakainam po na mayroon tayong magagamit na mechanical dryer. So, Sir Manny, sakali man po na ang mga magsasaka ay nais po na gumamit o mag-put up ng ganitong makinarya, saan po pwedeng makipag-ugnayan kung nais nilang magpatayo ng makinang pangpatuyo? Pwede po silang makipag-ugnayan sa Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice. Napin lamang po si Engineer or Dr. Arnold Juliano, ang aming division head. Pwede rin pong kontakin kami through yung tech center. At yung in charge sa tech center ay i-relay niya yung mensahe sa aming division. Ayun, tamang-tama po. Kasi kami po mismo ay nagtatanong sa text center. Ang number nga po nila ay 0917-111-7423. Ayan, Sir Manny, kasi marami po ang nagsasabi na kapag pinatuyo sa makinang pangtuyo o yung mechanical dryer, nag-aamoy usok at makutimang bigas. Totoo po ba ito at may mga dapat bang iwasan kung gagamit po ng makinang pangtuyo? Yung pong nag-aamoy usok, maaari pong mangyari po siya dahil una, kung yung ipa na ginamit ay basa, hindi maganda ang pagkatuyo nung ipa. Kailangan tuyo rin kasi yung ipa at saka malinis. Hindi dapat mabasa. Kasi pag sinindihan mo yung ipa na medyo basa ay mausok. Tapos ang nangyayari po ay pag binuksan pinaandar na yung blower at mausok pa, ay yung lahat ng usok niya pupunta doon sa palay na tinutuyo. So, para na ho siyang magiging tinapa kasi pinausukan. Para mapigilan to, yung hindi
Yung mga flatbed dryer po kasi ay meron siyang butas sa dulo na parang manhole na sa umpisa binubuksan muna yun para yung lahat ng hangin muna ay dumaan doon, hindi muna dadaan sa mga butil ng palay doon sa drying bin. Kaya pero pag maayos naman na yung sa pugon, sa furnace, wala nang usok. Maiwasan na po yung amoy usok. Tsaka yung makutim, depende po sa pagpapatuyo na kung yung pagpapatuyo ay hindi maayos. Halimbawa, doon pa lang sa sako, bago yung patuyuin ay nanginit na po sa loob ng sako, basa yung palay. Nasa maghapon o magdamag pa siya na hindi napapatuyo. Umiinit po yung palay sa loob, parang nilalagnat na yung palay dahil sa nagre-respire din nun siya yung mga grains. Nag-emit siya ng init. So yung init na yun ay lalo kung basa pa yung palay, mataas ang moisture, halamigmig. Yun ang mga nagkukos ng artificial yellowing o yun nga, pangungutim. Hindi mo masabi na sa drying galing yun o sa dryer. Yun ay pag hindi mo drenay kagad yung nasa sakong mga palay na basa at nanginit siya, yun, mangungutim yung palay. Kaya para maiwasan po, dapat ay katulad ngayon, pag kinombine harvester mo, yung reaper kung tawagin, ang dami. Sa isang araw, mga halimbawa 10 reaper or combine ng gumana, aani sila ng mga 3 hektarya kada reaper. So kung 10 reaper yun, di 30 hektaryang na-harvest. So kinabukasan pa ibibilad yan kung isasandry natin. Kaya mas mainam kung may dryer na mechanical, yung 30 hektarya, kung 100 ng harvest nun, di 3,000 yun, nakaban. Marami-rami din yun na patutuyuin. Paano kung hindi maganda yung araw, panahon? Pag mataas pa yung halumigmig talaga sa loob ng sako, mangungutim talaga yung kahit na maganda pa yung rice mill mo, yung moderno, hindi na niya mapapakintab o mapapabrilyo yung bigas dahil sa sako pa lang nangutim na. Kaya mainam na maipatuyo kaagad, lalo na kung basa yung palay. Sa gabi pa lang ay patuyuin na. Ayan, napakarami po ng aming natutunan patungkol sa pagpapatuyo ng palay gamit ang mechanical dryer. Baka po may dagdag mensahe po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo po sa ating mga kababayang magsasaka, Sir Manny. Ang mas sabi ko na lang po ay mas mainam po sana na yung mga magsasaka ay talagang member ng o miyembro ng isang kooperatiba. Tapos yung kooperatiba ay magkaroon ng mga makapundar ba ng mga gamit katulad ng dryer para matulungan yung mga miyembro. At itong mga dryer na ito ay para din tugunan, lalong-lalo na sa panahon ng tag-ulan. Nakakaawa din, meron din mga farmer kasi na yung palay nila nalubog pa sa yung tubig ulan, baha. Pag hinarvest talagang dripping wet. Kung ito'y ibebenta kagad sa trader o yung mamimili, tsak na babaratin. Pero kung yung kooperatiba ay may naipundar na dryer o nakakuha sa gobyerno ng mechanical dryer, matutulungan niya yung miyembro para magkaroon naman ng magandang presyo yung palay. At saka ma-improve natin yung kalidad o quality ng ating produkto, halimbawa palay o bigas man, para tayo ay maging tinatawag na competitive sa ibang bansa.
Ayan, maraming salamat po Sir Manny sa pagpapaunlak ninyo po sa amin na i-share po ang mga bagong teknolohiya sa pagpapalay. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Ingat po tayong lagi. Bukod sa mas mabilis ang makinang pantuyo na aabot lamang ng 6 hanggang 8 oras kumpara sa pagbibilad, lalo kung makulimlim ang panahon, mas nakasisiguro pa ang ating mga magsasaka na malinis at hindi durog ang magiging bigas nito. Mas mataas din syempre ang presyo ng tuyo at malinis na palay na umaabot ng hanggang 20 pesos kada kilo. Napapanatili rin ang kalidad ng bigas kung di makinang pantuyo ang gamit dahil nababawasan ang pinsalang maaaring dala ng masamang panahon at pagkadurog ng mga butil sa paggiling. Palay Tanong. Magbigay ng halimbawa ng makinang pantuyo. Sagot: flatbed dryer, reversible airflow dryer, rapid fire infrared dryer. Palay kaalaman. Alam mo bang mas mahirap mainin o mainin at madaling mapanis ang kanin kung hindi wasto ang pagkatuyo ng mga butil at inapura ang paggiling? Sabay na nangangarap ang magkasintahang Aliana at Facundo. Para kay Aliana, gusto niyang maaliwalas at hindi maalinsangan ang kanilang dream house. Kaya naman gusto niya ay gawa sa sawali, yung parang kubo. Si Facundo naman ay nais niyang gawa sa konkreto ang bahay para raw sintibay ng pag-iibigan nila na hindi basta-basta matitibag, bumagyo man o umaraw, mahirap o marangya. Magkakasundo kaya ang magkasintahang Aliana at Facundo sa kanilang dream house. Facundo, ayoko nagawa sa semento ang itatayong dream house natin. Tiyak na maalinsangan at madilim ang loob ng bahay. Paano na ang magiging mga anak nating sina Junjun at Bengbeng? Tiyak na maiinitan sila. Aliana, ang sa akin lang naman ay kung magpapagawa na rin lang tayo ng bahay ay yung matibay na. Yung bang matagalan. Kaya mas maganda kung gawa sa semento. Ito namang sina Ate Aliana at Kuya Facundo. Sa family house pa lang nila hindi na magkasundo. Paano pa sa ibang bagay? Para wala ng gulo, pwede bang makisawsaw sa bangayan usapan nyo pala? Kanina ka pa nga nakikisali, kapatid kong Jokoy. Ano naman ang bright idea mo sa pagpapagawa ng dream house namin? Aber? Oo nga, bayaw. Magiging bayaw pa lang. Paano kami magkakasundo sa dream house namin? Parang magkaiba kami ng pangarap na dream house ng Ate Aliana mo. Mali naman siguro kung hiwalay ang tahanan namin. Simple lang. Ibase natin yung bahay nyo sa kuwebo. Yung dinisenyo ng isa sa mga scientists mula sa DA Phil Rice. Istrukturang kubo kaya hindi mainit at hindi mahirap gawin pero kasing tatag ng kuweba. Kaya naman, hindi basta-basta magigiba dumating man ang malalakas na bagyo. Parang mga sinaunang bahay sa Batanes. Meron ba nun? Meron, bayaw Facundo. Pakibuksan ng radyo nang matutuhan nyo ang kuwebo. Istrukturang kubo na kasing tibay ng kuweba. Wala nga lang duwende. Kuwebo, istrukturang kubo na kasing tatag ng kuweba. Ang kuwebo ay istrukturang pananggalang sa bagyo kung saan maaaring isilong ang mga alagang hayop, pagtabihan ng mga makinang bukid o di kaya isiliran ng mga inaning palay at iba pa. Pwede itong tawaging evacuation center ng mga kayamanang pambukid o farm assets. Ayon kay Senior Scientist Ricardo F. Orhe ng PhilRice, nagdisenyo ng istruktura, tinawag itong kuwebo dahil ito ay istrukturang madaling gawin kagaya ng kubo ngunit matatag kagaya ng kuweba. Kaya naman, kayang-kaya ng kuwebong malampasan ang matinding buhos ng ulan at pagbugso ng hangin. Sa normal na kondisyon ng panahon, hindi gaanong mainit ang temperatura sa loob ng kuwebo. Alanganing kuweba, alanganing kubo. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred.
at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Tutok lang po kayo, usapang kuwebo tayo ngayong araw. Ito po yung istrukturang kubo na kasing tatag naman ng kuweba, hindi basta-basta iwawas-iwas ng bagyo. Ang kuwebo po ay istrukturang maaaring silungan ng mga alagang hayop, tabihan ng makina at siliran ng inaning palay habang masama ang panahon. Mainam ang kuwebo sa mga lugar na malimit binabayo ng malalakas na bagyo. Bukod pa dyan, napapanatili ang hindi gaanong maalinsangang klima sa loob, kaya naman hindi kulob ang mga ilalagay sa loob nito. Kumbaga, hindi lalagnatin ang isisilong na kambing. Makakapanayam natin si Dr. Ricardo Orje. Isa po siya sa mga scientist ng PhilRice. Magandang araw po, Sir Dong. Magandang umaga din, Mang Fred, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayan, napakaganda po ng ating topic ngayong araw. Sir Dong, pakilarawan po sa amin ang tindig at itsura ng kuwebo at saan po ba ito gawa? Ang kuwebo ang bubong nito ay hugis dome or yung kalahating bilog, o di kaya hugis tunnel o tunnel-shaped roof na ang katawan niya ay pabilog din. So para siyang mga bubong ng mga lumang katedral, yung, kung tingnan natin na pabilog, o di kaya bubong ng toll gate sa mga expressway. So ganun po ang hugis ang tindig ng kuwebo. Ang kuwebo ay gawa ng semento, concrete, na ang patigas nito ay ginagamitan ng kawayan at mesh wire. Kaya kumpara sa conventional na mga struktura, siya ay mas madaling gawin, kagaya ng kubo, ngunit ginagawang matibay para panlaban sa bagyo, kagaya ng kuweba. Kaya ganun ang pangalan niya. Ayun, Sir Dong, balita po namin ay kayo po ang nagdisenyo ng kuwebo, Sir Dong. Bakit po ninyo naisipan na gawin po ang disenyo na ito, Sir Dong? Yeah, nung nangyari yung Yolanda, yung bagyong Yolanda sa Leyte, ako po ay taga Leyte, Mang Fred. Kaya 6 months after yata nung Yolanda ay pumunta talaga ako doon sa lugar namin at tiningnan ko yung sitwasyon ng aming bahay, yung ancestral house, yung komunidad namin. Nakita ko doon hindi lang halos lahat yata ng mga bubong ay lumipad. Kasama po yung bubong ng bahay namin. Hindi lang yon, ang mga nabalita ay mga nasirang bahay. Pati na rin yung mga pinagkulungan o bahay ng mga babuyan, yung mga backyard piggery, wala na rin. So nalaman ko sa aming mga kabarangay na hindi lang tao ang namatay nung bagyo na yon, kundi marami ring mga hayop. Dahil unang-una, pagkalipad nung mga kanilang sinilungan ay mamamatay na rin. Kahit nga manok, pag mabasa na yung balahibo nila, mamamatay na rin yun sa ginawang manok. Ganun na rin yung mga baboy. So naisipan ko ang kuwebo, something ba na hindi siya masyadong mahirap gawin pero matibay at kayang makatayo against sa malalakas na bagyo. Doon po nag-umpisa yung kwento ng kuwebo. Ayun, parang dahil po sa personal experience po pala ninyo, Sir Dong, kaya naisipan po ninyo na gawin ito. Sir Dong, tanong po namin, ano-ano po ba ang pakinabang dito sa paggamit ng kuwebo? So unang-una, ang kuwebo talaga ay dinevelop upang merong mapaglagyan ang ating mga magsasaka ng mga bagay na mahalaga o may value para panahon ng bagyo ay ma-secure ito at ma-save at hindi sila malugi after ng bagyo dahil maraming mga ari-arian, mga hayop na nawala na siyang investment din nila. So, ang kuwebo ay isang multi-purpose na struktura na dinisenyo natin upang makapag-withstand against sa typhoon. So, pwede ito silungan ng mga makinarya, pwede dito imbakan ng palay, ng binhi,
o kahit dito isilong yung hayop or imbakan ng fertilizer o ano pa man mga bagay na kinakailangan ng ating magsasaka para magamit sa kanyang hanap buhay sa sakahan. Sir Dong, nabanggit po ninyo na pwedeng gawing imbakan o storage ng binhi ang kuwebo. Kumusta po ba ang temperatura sa loob ng kuwebo? So, unang-una nabanggit ko yung multi-purpose function niya. Pero dito, Mang Fred, ang disenyo actually ng kuwebo ay nakabase doon sa main function niya. So, halimbawa, multi-purpose nga pero meron siyang main function, main purpose na doon ang basihan ng pagka-design natin ng kuwebo. Halimbawa, gawing imbakan, tsak mahalaga yung temperatura sa loob. Kaya may mga ilalagay tayong butas para maging maayos yung ventilasyon ng daloy ng hangin upang mapanatiling mababa ang temperatura sa loob na siyang kinakailangan kung meron tayong imbak na binhi ng palay. So, base naman doon sa mga naunang nagawa namin, idea, ano naman siya, yung hindi siya yung temperatura na nasa loob ng isang structura na ang bubong ay yero. So relatively malamig siya dahil ang bubong nito ay concrete na makapal at hindi kaagad makadalo yung init galing sa labas dahil sa sikat ng araw. Ayun, napakaganda pala na ganun po ang pagkakadisenyo na hindi nga po nakukulob o nakakapasok yung init. Sir Dong, ang sabi po ang kuwebo ay istrukturang kubo na kasing tibay ng kuweba. Ang tanong po ay gaano po ba katibay itong kuwebo? Nasubukan na po ba sa malalakas na bagyo? Ano po yung naging basihan para masabing mas matibay sa pangkaraniwan po ito? Ang kuwebo, Mang Fred, ay gawa ng prefabricated na parts. Ibig sabihin, gawin ito ng mga piyesa tapos i-assemble. Pagka-assemble dyan, tuloy-tuloy na ang pinaka-purpose niya, mapababa yung level ng skill ng pag-construct ng kuwebo. So lahat dito, mga kahit unskilled workers sa community ay ma-involve. Ngayon doon sa tanong, may mga test po kaming ginawa para lang masubukan yung tibay ng individual, yung prefabricated part na ito. Tayo namin yung isang individual na ang bigat niya ay 90 kilograms doon sa nakapatong na prefabricated part na sinusuportahan ng 1 meter apart na support. Doon siya sa gitna tumayo, nakapatong. Fortunately, hindi na bali itong prefabricated. So, yun yung pinaka-practical naming ginawa para lang matest ang tibay ng part na ito. Pero may mga plano kaming subject talaga ito sa sa scientific way of testing noong part na ito. Gamit ang problema lang namin yung facilities kung saan siya i-test. Pero yung ginawa namin yon ay isa sa mga dahilan kung bakit namin nasabi na kaya niyang mag-withstand ng bagyo. Pangalawa nating reason bakit niya kayang i-withstand yung malalakas na bagyo. Dito kasi sa mga conventional structures na kung saan ang dingding, ang bubong ay treated as separate parts. Base doon sa na-observe ko sa Yolanda, ang bubong ay lumilipad na buong bubong. Ibig sabihin, hindi lang yero ang natanggal, kundi yung buong bubong. Yero plus yung kahoy na pinagkabitan ng yero. So, base kasi sa pag-aaral, nag-confirm yung na-observe ko doon sa mga nabasa ko sa mga reports, scientific reports, na ang weakest point daw ng structure ng building ay yung point na kung saan nagsalubong ang dingding at ang bubong. Pero dito sa kuwebo, hindi mo treated as one yung dingding at saka bubong kasi isang dome shape siya. So tuloy-tuloy yan from dingding hanggang bubong, paikot yan hanggang dingding. So wala kang ma-identify na
point na kung saan nag-meet yung bubong at saka ng dingding. So hindi siya ganun kadaling tanggalin or ilipad ng malalakas na bagyo. Ayun! Napakaganda po pala ng pagkakadisenyo ng kuwebo, ano po, Sir Dong? May scientific basis din po pala. Kaya ganun po yung naging disenyo. So napakainam po pala. Tama nga po na mas maganda talaga yung may basehan. Alam naman po namin na sa inyo po dyan sa PhilRise ay marami pong magagaling. Sir Dong, ideally gaano po ba ang pagkaluwang ng isang kuwebo? Kagaya nung nasabi ko kanina, Mang Fred, magbabari ang design ng kuwebo base doon sa gamit nito. Pero doon sa tanong nyo, ang pinakamaliit na floor area ng kuwebo ay nasa 20 square meters. Imagine mo ito na isang bilog. Bilog na floor, na bilog, cylindrical na ding, tapos dome shape na bubong. So yun yung pinakamaliit na kuwebo at makita mo itong ganitong disenyo ng kuwebo sa ating Future Rice Farm na kung saan ginamit ito na shelter ng isang dryer. So may isang ganitong kuwebo sa ibang sa mga pilot site din natin. So 20 square meters. Pero mula dito sa maliit, makagawa tayo ng mas iba-ibang design gamit ang the same prefabricated part yung sinabi ko kanina na sinubject sa load na nakakurbada na ito na kagaya noong kuwebo na nasa Palayamanan area ng PhilRise Central Experiment Station, may may 5 na parang kung tingnan mo sa taas para siyang bulaklak na may petals na each petal ay parang yung maliit na kuwebo na 20 square meter. So, sa ganitong kuwebo na nasa Palayamanan, ang floor area ay nasa 138 square meters. At posible pa tayong makagawa ng ibang kuwebo base doon sa specific na paggagamitan nito. Sir Dong, doon po sa sinabi natin na gaano kalaki, magkano po kaya ang magagastos para sa pagtatayo ng ganoon pong kalaki na kuwebo? Base sa aming computation dito, Mang Fred, unfortunately, mga pa ito, 2019 na data, umaabot ng mga 2,300 pesos per square meter floor area ang investment natin sa pagtayo ng kuwebo. So, ginawa namin itong per square meter floor area para rin ma-compare namin doon sa mga ibang istruktura na nakatayo. So, kung meron kang kagaya noong nasa Palayamanan, ang floor area niya ay nasa 138 square meters, inabot din kami ng doon, nasa mga 300,000 pesos. Pero sa ganong luwang yon na i-computein mo nga yung per square meter ay nasa 2,300 pesos per square meter. Pero ikumpara mo ito sa ibang conventional na paraan ng paggawa ng structures, malaki pong kababaan ito sa cost. Kasi karamihan ngayon hindi bababa sa 5,000 pesos per square meter floor area nung structure o nung building. Ngayon, ang assumption dito, gastos lahat pati labor. Pero ang idea ng kuwebo ay bayanihan. Halimbawa, sa isang komunidad o sa isang kooperatiba, kung magtayo kayo ng kuwebo, free na yung service ng labor, o sa isang household, involve mo yung lahat ng miyembro, pwede ka makatipid ng labor. Sa na rin, pinipresyohan namin yung kawayan na siyang reinforcement noong concrete na maari namang libre sa ibang lugar. Ang laki po pala ng kaibahan, po? Mas malaking tipid po pala kung sa disenyo na ganyan. Sir Dong, may tanong lang po ako doon sa reinforcement na sinasabi po natin na kawayan.
May pag-aaral na po ba kayo, Sir Dong, kung ano po ang pagkakaiba o gaano po katagal ang buhay ng reinforcement na kawayan kumpara po sa karaniwan na bakal? Ang paggamit ng kawayan ngayon, Mang Fred, ay binabalikan kahit doon sa larangan ng architecture. So, considered na rin siya na isang structural material. So, may mga literatures na nagsasabi na ginagamit ang kawayan as reinforcement noong concrete. Ngayon, maalala ko, nung maliit pa ako at may yung babuyan namin nga noon, kasi ang tatay ko ay karpentero, ang gamit niyang reinforcement doon sa mga kapalit doon sa bakal na kung saan itutusok sa hollow block, ay actually kawayan. At naalala ko yun, hindi naman siya nasisira noong time na sirain na yung silungan ng babuyan dahil may itatayo ng iba. Ngayon, kung lagyan mo siya ng scientific basis, tama nga, hindi siya masira kaagad kasi ang kawayan ay binalot ng semento. Ibig sabihin, hindi siya mabubulok dahil limited, wala na masyadong interaction ng oxidizer, yung oxygen. So walang decomposition na mangyayari. So yun yung isang dahilan kung bakit para mapababa natin at ang cost ng kuwebo, gumamit tayo ng kawayan. Ang isa pang dahilan, ang kawayan ay resistant, ang mas siya sa makapag-withstand siya ng tensile force, yung paunat na force, which is yan ang weakness naman ng concrete. Kaya magandang pagsamahin itong kawayan doon sa concrete kasi kung sa mga load na nauunat yung concrete, nandoon yung kawayan na siyang mag-oppose sa force na yon. Napakaganda po na pagkakapaliwanag ni Sir Dong. Sir Dong, baka po may mga asosasyon na po ba kayo ng mga magsasaka na nakapagpatayo o natulungan po na magtatayo po ng ganitong klase ng istruktura, kuwebo? Yes, Mang Fred, dito sa rice bin natin sa Saragosa, Nueva Ecija, may tinayo tayong kuwebo sa isang kooperatiba o farmers association sa Mayamot, Saragosa, Nueva Ecija, na ang kuwebo na ito ay ginagamit nilang shelter doon sa kanilang mushroom production. So iba din ang hugis nito. Imagine mo yung bilog, kinati mo, in-slice mo, inunat, tapos nilagyan pa ng extension sa gitna. So para siyang oblong kung tingnan sa taas, ang floor area niya oblong. So part doon ay nandoon yung space para gumawa ng mga fruiting bags yung mga miyembro ng asosasyon, at nandoon yung isang dulo nito ay isang room na kung saan doon nila patubuin yung mga mushroom. So makikita ito doon sa Mayamot, Saragosa, Nueva Ecija. Meron namang isa sa isang farmer leader sa may Macarse, Saragosa, Nueva Ecija. Malapit na yatang matapos o baka tapos na ngayon, na nakulong lang kami, hindi kami makabisita doon. Ang kuwebo ay isang ginamit niya na shelter ng free range chicken. So ang hugis din nito ay ganun din, parang oblong, na doon magstay ang chicken habang panahon ng gabi or pag mainit ng panahon, pero gagala-gala din siya doon sa paligid niya. Meron pang isa sa may Santiago, Isabela, sa Rice Biz community din ito. Ito yung masabi ko, yung pinakamaliit na kuwebo, yung 20 square meter floor space na ginagamit din imbakan ng mga fertilizer at saka iba pang kailangan sa bukid ng magsasaka. Napakarami po ng ating napag-usapan, Sir Dong. Dagdag lang po namin. Sakali po na katulad namin na magsasaka ay nais po na magpagawa ng ganitong istruktura, kanino at saan po kami pwedeng makipag-ugnayan, Sir Dong? Makipag-ugnayan din lang sa engineering, sa akin through sa ating tech center, kasi ang kuwebo ay talaga ito, parang do-it-yourself type na technology. Wala tayong
matatawag na cooperating manufacturer na mag-construct nito. Babayaran na lang ng kung sinong gustong magpagawa, kundi sila mismo kung sino ang may balak, bahala na silang magpagawa gamit ang guide. Sa ngayon, Mang Fred, ginagawa pa natin yung parang procedure, parang isang tipong technology bulletin na pag meron dito, nandoon na yung mga guide kung paano mag-construct ng kuwebo. Pero habang wala pa ito, pwede kayong makipag-ugnayan sa engineering division ng PhilRise. Ayan, napakaganda po na mayroon na po palang ide-develop po na instructional material. Sa atin pong mga kababayan na interesado na magtayo ng kuwebo, ay pwede po pala kayong mag-text o tumawag po pala sa hotline nila. Ang hotline po ay 0917-111-7423. Napakaganda po ng ating talakayan. Sir Dong, baka may dagdag mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig. Salamat, Mang Fred. Siguro ang masabi ko lang sa ating mga tagapakinig na mga magsasaka, consider na natin na ang malalakas na bagyo ngayon ay paulit-ulit na dahil na nga dito sa climate change. Kasi base sa mga sinasabi ng mga experts, magiging intense, frequent ang mga bagyo. Kaya mahalaga na paghandaan din natin, isa na dito yung paggamit ng mga istruktura na resistant sa malalakas na bagyo, kagaya ng kuwebo. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Dong, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Sana po ay patuloy po kayong handa po sa ganitong talakayan. Sana po ay maulit po namin yung pagsishare po ninyo ng mga kaalaman sa atin pong mga kababayan. Maraming salamat po, Sir Dong, at mabuhay po kayo. Maraming salamat din po, Mang Fred, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Hindi maikakaila na sadyang madalas dapurakin ng mababangis na bagyo ang ating bansa. Dala nila ang ulan na kailangan natin sa pagsasaka. Huwag lang lalabis at susobra. Bukod sa posibleng maging pinsala ng bagyo sa ating pananim, ay madalas ding problema kung saan maaaring igarahe ang ating mga alagang hayop. Saan maaaring itabi ang ating mga makina sa pagsasaka o saan pwedeng isilid ang mga inaning palay o sibuyas kaya pati bawang. Ang kuwebo ay istrukturang hindi iniinda ang bagyo kung saan maaaring isilong ang mga alagang hayop, pagtabihan ng mga makina o di kaya ay siliran ng mga inaning palay at iba pa. Tinawag itong kuwebo dahil ito ay istrukturang kubo ngunit kasing tibay ng kuweba. Alanganing kuweba, hindi rin naman kubo. Kaya naman kayang-kaya ng kuwebong malampasan ang matinding buhos ng ulan at pagbugso ng hangin. Likas na templado ang temperatura sa loob nito. Palay Tanong. Tama o mali? Ang kuwebo ay istrukturang gawa sa karton ngunit kasing tibay ng bato. Sagot, mali. Ang kuwebo ay istrukturang kubo na kasing tibay ng kuweba. May mga asosasyon nang sumubok magtayo ng kuwebo. Isa na rito ang Ugatuhay Farmers Association sa Mayamot, Zaragoza, Nueva Ecija. Ang kanilang kuwebo ay ginawang siliran ng mga pinapatubong kabute bukod sa iba pang gamit. Ayan, maraming salamat po sa PhilRise, ang ating content developer, sa mga paksang ating tinalakay sa araw na ito. Napakahusay po ng ating format na ginamit sa presentasyon ng ating talakayan. Okay, so napaka-iksi lang po talaga ng oras natin. Maraming salamat po ulit sa mga farmer enrollees po natin. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy po ulit natin ang paksang mga may kaugnayan pa rin sa pagbabago ng klima o climate change sa ating palay-aralan sa Himpapawid. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na linggo po ulit, same time, same station, sa iba't ibang probinsya sa rehiyong Bicol. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan, ang aming MPS2. At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike.
nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita, mga kaugnay. Stay safe, stay home, together we conquer, we heal as one, Diyos mabalastan. Oh, ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon, kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.